Several years ago, kinawantify na nila yan. Nakalimutan ko lang yung figures na binabanggit back then nila Senator Risa, Senator Sherwin. Doon sa pinakahuling datos na meron ka, no? Kung meron man, kung available, magkano ba ang bag niya sa ating ekonomiya? Ilang percentage, for instance? Kinumpute namin to. This is about 134 billion peso benefit ha. Pero yung cost niya is 143 billion. So na-outweigh talaga ng cost yung benefit. So mga about 2% of GDP siguro yan. So ibig sabihin, pero, go ahead. Pero ang ano mo dyan, actually the net benefit, pag tiningnan mo, kasi may benefit cost ka, net benefit is only about 0.04% of GDP. 2021 GDP. So ang liit-liit lang niya. In fact, from the time na nag-peak ang pogo sa Pilipinas nung time ni Duterte, bumaba na siya ngayon bumaba siya nung pandemic. So it's actually high time na i-close na natin to dahil insignificant na rin naman yung nakukuha nating economic benefits sa kanya. So that's one of the arguments na binanggit natin nun. Tapos ang dami-dami pa rin yung illegal employees and operators. So with the illegal employees and operators na hindi na mo-monitor ng government, yung estimate nun is this is based on the estimate of Bureau of Immigration, DOJ, PAGCOR, and DOF at that time nung nandun ako. And this is about 11.95 billion pesos ha. Yung estimated illegal activities nila. So napakalaking problema niyan. In terms of employment, total number of employees, maliit lang. It's only about 34,000. And significant share ng foreign national is majority, 51%. Yun ay pinakamababa. Before that, 2019, 82% are foreign nationals. So hindi siya significant creator of employment and economic activity sa bansa. And then yung danger nga nun, it brings crime. Diba? Money laundering, human trafficking. So imagine mo yung foregone revenue na makuha natin if we're attracting legitimate economic activities na hindi natin ma-attract because we have activities like Pogo. Eh sa ibang bansa nga sa Southeast Asia, diba? Binaban na nila. Masyado lang kasi mabait yung Pilipinas under President Duterte na accommodate kasi yung ginagawa naman ng Pogo ng mga illegal activities dito, illegal din naman sa China yan Pero tayo yung parang pumayag. So salo-salo natin yung problema. Ang tanong ko, nandun sa yung basis nun kung bakit pumasok sa Pilipinas? Siguro, baka naman lang, yung sobrang kabaitan lang, no? Oo. Yun yata yung FDI nila nung panahon ni Duterte. Oo nga, no? FDI, Pogo. Anyway, nung panahon niya ba sa DOF, did you formally make that proposal na pag tinignan naman yung datos, hindi naman talaga ganun kalaking benefit, mas malaking social cost? Did you make that formal suggestion na it's time to get rid of Pogos? At ano yung nag-response? Yes. We made the hardline recommendation na it's time to close Pogo because the cost outweighs the benefit. And Senator Sherwin Gatchalian was very open to it. We submitted our numbers. Siyempre may isang senador na hindi masyadong masaya sa sinasabi namin. I-quantify daw namin yung social cost like crime, psychological harm, the cost of human trafficking, etc. etc. Actually, nag-post ako niyan sa social media. Sabi ko, how much are you willing to accept as payment for all this harm? Tapos nag-reacting senador, pinilagay ako sa politiko, nagdadrama-drama daw ako. Sabi ko, that's actually an economic methodology, tawag doon, contingent valuation. You ask people how much they're willing to pay, accept as a compensation for the harm that exists around us. Kasi walang economic valuation. There's no market for trafficking, di ba? How much is the cost of trafficking? So you ask people, how much is a compensation that I'm willing to accept for prostitution, for human trafficking? That's contingent valuation. Kaso baka hindi alam nung senador yun na yun. Google nyo na lang kung sino yung senador na yun. Sa mga viewers natin, ganun-ganun na lang ba yun? Kasi binigyan tayo ng ganyan, tapos hindi naman sasabihan. Kaya nagtatanong sino yung senador na yan? Senate President na siya ngayon. Ayan, sinabi ko na. Si Cheese? Yes, si Cheese. Talaga? Bakit? Yeah, parang at that time, baka tinitimbang pa niya yung kahalagahan ng Pogo sa Pilipinas. Hindi ko pa alam kung
pumosisyon na siya sa Pogo. Kasi si Senator Gatchalian malinaw eh. Oh, no ever since. Ever since, diba? Si Senator Gatchalian. Doon sa tax collection, malaking problema rin ba yan? Kasi nga, mamaya natin pag-usapan yun sa real estate, kung paano tumaas lahat sa yung valuation ng mga lupa, ng mga condominium, tsaka office spaces. Pagdating dun sa pag-collecta ng tax, of course, nandun yung corporate income tax. Pero yung ibang mga taxes na dapat binabayaran nila, as far as you know, madali ba nakukuha ng BIR yan? Siyempre yung nakukolektahan lang, yung nagre-rehistro. Pero maraming yung nagsasabi nung mga hearing na yon, nung ina-attenda namin, na mas maraming illegal kaysa sa legal na Pogo, na hindi rin naman napapasara ng government. So, imaginein mo, dun sa illegal, yung inestimate nga namin, 11.95 billion yung foregone revenue sa dapat na kolekta ng government. Kung namomonitor mabuti yung Pogo. Kaso, to be able to monitor it, kailangan mong i-increase yung presence ng mga police, para ma-monitor talaga. Pero kung maaalala mo, even yung mga police at the time, kung nasundan mo yung mga hearing na yon, sila din hina-hire part-time ng mga Pogos for security, diba? May mga ganong sitwasyon nun. So talagang medyo naging magulo. Even the tax payment, pag tiningnan natin yung historical niya, bumababa na yan pababa na So, at that time, talagang we recommended na it's about time na tanggalin na natin tong Pogo na to. Nirecommend niya sa Senado, no? You took that position. Yeah. Pero pagdating sa Malacanang, did you also make a hardline proposal? Yes, kasi naka-reflect na yun dun sa document na sinubmit ni Senator Gatchalian sa Malacanang. If I remember correctly, he already proposed a resolution sa Senate for submission to Malacanang, yung recommendation na i-ban na yung Pogo sa Pilipinas. So, and then of course, nasa Malacanang ang bola. Ano naging sagot? Pag-aaralan. Medyo matagal-tagal ang pinag-aaralan niya na. At least, easily at least 3 years. Isang taon na. So, for this administration, diba? Okay. Matagal nung pinag-aaralan. Una-una, sige, as far as you know, bakit ba masyadong, parang naging madali yung pagpasok ng Pogo during the previous administration? Nag-pivot kasi si President Duterte ng kanyang economic policies. So mas naging bukas sa China yung economic policies natin. But I guess dahil nakita niya na pababa yung FDIs noon. Even before the pandemic, bumababa yung foreign direct investment natin Simply because nag-pivot tayo ng pro-China sentiments natin. Nabawasan ng trade activities natin sa Europe at sa US. But yung pagbaba ng economic activities natin sa US and Europe, hindi enough yung pinalit ng China sa atin. So talagang dumami itong Pogo na even illegal sa China, in-accommodate naman natin. Alam mo, ito pala, direct cost sa mga Pilipino ng Pogo. Kasi syempre, kung wala ka namang social harm, kung hindi mo naman kapitbahay si Pogo, wala ka sa Metro Manila, wala ka kay Banban, sa bayan ng Banban, sa tabi ng munisipyo ni Mayor, hindi mo mararamdaman yung Pogo Pero yung Pogo na yan, at saka yung mga gambling activities and casino sa Pilipinas, ay isa sa mga reason yan kung bakit tayo nasa gray list ng FATF. Kung maalala mo, yung sa money laundering concerns, diba? Kasi nga malaking issue ang Pogo sa issue ng money laundering. Kaso kapag nandun tayo sa gray list ng FATF, Financial Action Task Force, pag nandun tayo, ibig sabihin may greater scrutiny yung mga financial transaction natin sa Pilipinas. Kasi nakikita nila na threat tayo sa global financial system. Masyadong link na ang global financial system ngayon. Anong direct implication natin sa atin dito bilang mga ordinaryong tao? Kung ikaw OFW, papadala ka ng pera sa Pilipinas, medyo may lag yan, ilang araw na processing, medyo matagal. Kasi kailangan talaga nilang imbestigahan kung maayos yung financial transaction at hindi yan napupunta sa activity ng illegal o money laundering. Kaya yung mga kababayan na natin na nasa ibang bansa, yan yung isang dahilan kung bakit bumabagal yung transaction nyo. Kasi nasa gray list tayo. Kaya tayo nasa gray list kasi marami tayong mga ganitong activities sa tulad ng Pogo at gambling sa Pilipinas na pugad ng money laundering. So may direct cost yan sa atin. Halimbawa, yung mga global investors natin, nahirapan sila ng financial transaction kasi nasa gray list tayo. At yung pagiging gray list natin na yan, panahon pa yan ni Duterte na hanggang ngayon hindi pa na-address. 2020,
2021, nagka-deadline tayo. 2023, nagka-deadline tayo. Hindi pa rin natin na-address yung mga concerns na yan. Kaya nasa gray list pa rin tayo. In short, mas pinagdududahan tayo, no? Ang lakas lalo maka-third world na ganyang pagtingin, no? Miski hindi naman tayo dapat tinuturing na third world, pero parang nagmumukha tayong dito, parang runaway yung criminality sa atin pag tinitingnan yung mga ganyang bagay, no? Masakit. Oo, at saka tinatanggihan na nga na ibang bansa, tinatanggapan natin, 'di ba? Oo nga. Tapos ang ginamit yung datos 2021 GDP. So that's 134 billion peso industry yung POGO. Yes. So pag tinignan natin yung other revenue sources ng ating bansa, let's say sa national budget, madali siyang mapunan ba? Madali lang ito kasi kung mawawala siya, mawawala din yung cost niya. So kung titingnan mo, kung 0.04 lang siya ng GDP, maliit lang siya. 'Di ba? At easily mapapalitan siya ng increase in tourism, increase in FDI, kung maayos natin yung situation ng crime natin. Doon sa data ng hinahanap ko nga kasi even at that time, may mga report ng crime related, POGO-related crime sa Pilipinas na nire-report ng mga pulis noon. Hindi ko na mahanap yung data ko. Pero specifically identified yan Pero base doon sa mga pag-aaral namin, halimbawa, may kidnapping, 1 per 100,000 na population ng kidnapping would increase capital flight. Ibig sabihin yung pag-exit ng mga investment sa Pilipinas by 1.37 percentage point of GDP. So kung 0.004 lang ng GDP yung POGO, easily, if we address a crime related to POGO, it can be replaced by capital investment sa Pilipinas. It can easily be replaced by increase in tourism. It will lower the rental cost, and it can increase BPO activities. So there's no harm in kicking them out.